Sige, sige. So, kung nakikinig ang taong nanakit sa'yo ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Kung nasaktan mo man ako noon, naging thankful ako. Pero hindi ka nagtagumpay. Kasi heto ako ngayon, basang-basa sa ulan. Charis! Heto ako ngayon, ano na, happy pa rin. Ganon, walang Happy lalo. pain. Ano ba? We just all day, party all night. All day, party all night. 3, 2, 1. Hello, Sunshines, and hello, world. So, thank you so much for joining us here. This is my pilot episode vlog. And actually, hindi namin alam kung anong medyo gagawin. At naubo siya. At aalisin ni Joy Joy yun. Okay. Anyway, so yeah. This is the start of my pilot episode, Common Shins. Please, don't forget to like, share, and subscribe, and comment. Tama ba? Yeah. Right. So, thank you so much all for joining us today sa first episode. And I hope at the end of this vlog, you will definitely learn something. And siguro may mapick up na kahit konting positive lang to move forward sa life. Ganun. Here with me is my friend, closest friend of mine. Siya talaga yung kinuha ko kasi she's into joining celebrities vlog. Sobrang dami niyang kilalang celebrity. So, isa na ako doon. Oh my God! Yeah. Diba? So, sobrang swerte mo naman. Anyway, so, siya ang mag-help sa akin for today sa interview or whatsoever. So, you have idea what is this vlog for. Alright? Let's start. So, speaking of, Okay. to start, of course, tell us about yourself, kung sino si Shin. Okay. So, sino nga ba si Shin? Isa yan sa pinakamahirap na mga question. Even kahit sa interview ng work. So, hindi ko lagi nasasagot yan. But to tell you, I'm just mababaw na person. Very grateful in all things. Small or big man yan. Super grateful ako. Not klase ng tao. Sobrang babaw lang. Mabilis umiyak. Mabilis din tumawa. Kahit ano lang, yun. Ganun ako. So, yan na si Shin. Wala ka na bang idadagdag doon? Wala naman akong superpower. Charot. Pero if there's superpower, siguro gift ni Lord sa akin is discernment. I consider that a superpower because I can read aura of a person inside a room or whoever is that. Parang may ganun. Char! Okay. So, kung merong fun fact about you na hindi pa alam ng ibang tao or ng mga taong close sa'yo Okay. or ng family mo, ano yun at bakit yun? Katulad ng pinag-usapan kanina, tinanong kita, sobrang hirap ng fun fact kasi I'm a fun person. Charot. Ang hirap kasi wala nga akong alam lahat ng tao kung ano ako. Siguro na lang, parang trivia na din. Yeah, it's a fun fact. My name, Shin. I hate my name, Shin. Kasi, sabi ko nga sa mama ko, bakit iisa lang yung name ko? Yung mga kapatid ko, tigda dalawa. Like, may second name, ganun. Sa akin, isa lang talaga. Kaya sabi ko dati, bakit parang ang simple naman ng name ko? Parang walang dating. Parang, yun lang, yun na yun. So, I hate my name before. Before yun. Pero tingnan nyo naman, ang name ko ngayon, sobrang ang dami mong magagawang witty words. Wow! Like, ganito, common shins. And shout out sa mga friends kong tumulong sa akin what to call my viewers. Lalo na si Diana. Sunshines. Diba? Katulad siya ng Nice. sunshine. Kasi, yung name ko, yung meaning niya is to shine. Nice. Oh, diba? Sana You can do a research. I'm not kidding. And, yung name ko pala is
dapat dalawa nga. Charity, Don. Don. So, bago nanganak si mama sa akin, the morning, bago talaga siya nanganak sa akin, napanaginipan daw niya yung name ko and spelling. So, instead na yung ipapangalan niya sa akin is Charity Don, talagang ito na yung pinangalan niya sa akin with same spelling. Napanaginipan niya talaga before niya ako pinanganak. That was Thursday of August 3. Diba? Yun. Yun lang yung fun fact. Ewan ko kung fun yun. So, speaking of fun, so Okay. anong gusto mong gawing fun or like pag during your day off, like tulad ngayon, weekend, walang work. So, anong Okay. mga gusto mong ginagawa? So, normally, weekdays, talagang hindi mo ako maano. Ano tawag dyan? Yung parang naka-DND mode talaga ako kasi work mode talaga. But weekend, kung wala akong meeting sa mga friendship kong like you, or walang schedule for meet up, natutulog talaga ako. Kung hindi natutulog, sumasaya ng mga TikTok dance and videoke. Ganun. Nanonood lang randomly. But yeah, Kain. kain. Luto. Yun! I love cooking too. Mga experiment. Ganun. So, if you could describe yourself in one word, Mhm. ano yon at bakit? Okay. One word lang. Isa din yan. Sa pinakamahirap na question lagi. Para kasing ang hirap kilalanin ng sarili. If there's one word, siguro I will say spontaneous. O, diba? Nasa-start din sa letter S. Kasi, I can adapt to any situation, emotion, or kahit anong pangyayari. Circumstances. Yeah. Kasi parang chameleon ba? Yung saan siya ilagay, nagiging ganun din Kaya yung niya mag-adapt. plastic. Charot. Hindi. So, Pero, plastic ka. ayun na nga. So, parang kayang mag-adapt or napaka-spontaneous kung saan man ilagay na situation. I can be fun if the place is really fun. I can be sad if the surrounding or the people around me requires to be a little sad, mga ganun. So, I can be neutral, I can be silent, I can be whatever. Parang ganun. Spontaneous lang. Kasi adaptive to change. Adaptable to change. Ganun! Oh, di ba? So, Spontaneous. speaking of, Mhm. parang big change to ngayon sa'yo kasi naisipan mong gumawa ng YouTube channel or mag-start ng vlog. So, bakit mo ba naisipang mag-start ng vlogging? Okay. Napakagandang tanong. So, yes. This is one of my, let's say, New Year's resolution. Wow. And actually, ang nag-inspire sa akin, kayo, mga friends ko, and yung boss ko siguro from Hawaii. Kasi ganito, share ko lang. Back when I was, college tayo, 'di ba? Mahilig na talaga ako in speaking whatsoever, narrator, declamation, kung ano pa. So, Halata naman, di ba? gusto kong maging DJ, maging VJ, maging ganon, lagi kong pinapanood sa mix. 'Di ba? Yung your choice, your music. Ganon. So, gusto kong maging ganon. And then, yung college tayo, na-expose ako more of contemporary speaking, mga ganon-ganon. And then, masasabi kong friends na din because, kayo, katulad nyo, my friends require ano ba tawag dun? Monthly, every 6 months na, catch up, or annual exam. Annual catch up. So, parang gusto nila, yung mga friends ko na iba pa, na parang i-meet talaga ako, just para may hingahan. Meron silang ma-share, meron silang ma-ask ng opinion, ng advice. So, sabi ko nga sa inyo, di ba, nasisingilin ko na kayo sa susunod.
May Kasi bayad na. therapist ang person. Hindi, ganun. Yun yung mga friends ko. Kasi parang na nakikinig sa mga stories ninyo, sa mga stories ng iba kong friends, ang daming nakaka-inspire na this could be heard ng ibang tao. Kasi alam ko na meron at meron dyan na parang yan lang yung inaantay na kwento to move on, to move forward. Nice. So yan, kayong mga friends ko, yung inspiration ko why I did this vlog. And second is my boss from Hawaii. Kasi as a businessman, investor, at kung anik-anik pa, may time pa talaga sila to be happy sa sarili nilang hobby. Mm. Mahilig nilang dayo ng ibang bansa just to scuba dive. Alam mo yon ski or skate. Ang dami nilang gustong gawin sa buhay na nagagawa nila. Mm. So parang ako naman, nasabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko kaya gawin yun? Kasi nga 'di ba, sila nga sobrang busy na ng mga tao, mga business person, businessman, investor sila, pero bakit may time pa rin sila to enjoy what they love? So sabi ko, sige, dare ko yan ngayon, 2025. Let me start something, doing a hobby that I love. And this is it. I'm making a move. Ah! That's Char-char, good. diba? Pero yeah, yun yung totoo talaga. Okay. So, kanina nabanggit mo na Common Sheen yung pangalan ng channel mo. So, bakit Common Sheen? Bakit yun yung napili mong name ng channel? Okay. Alright. Kasi nga, anything, everything under the sun, we all have something in common. Mhm. We have stories that we have something in common. And aside from that, we will be tackling or talking about mga may common sense. Mm-mm. Ganun. Common sense ng mga kwento, ng mga sasabihin. Diba? Kasi the world is too much that we cannot afford nonsense anymore. Diba? What matters most right now is yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. And sometimes, hindi natin namamalayan na commonly, we are seeking so much answer to some questions like how to handle life, how to handle this, how to handle the first pregnancy, na in short, it's so common. Like, go back to basic. Mm-mm. Kunwari, ang dami mo, ngayon, if you notice, sa pagpo-post, pag meron kang ipopost na something about you or your achievement, kailangan mo pa munang mag-search ng mga quotes or ng mga sobrang hahaba ng mga message. When in fact, what you can only do is be really common, yung common na ginagawa natin to think or to, In parang, short, ang kailangan short mo lang lang. ng common sense. Correct. Yung parang, kailangan pang maraming habang definition ngayon para to make it more credible. Yeah. Alam mo yon, parang ang daming gustong patunayan when in fact, parang common lang naman na kailangan mo lang namang mag-post or magpa-thank you or something like that, genuinely. Yeah. You don't need a lot of words to, so parang ganun. Okay. So, moving forward, anong mga topic yung gusto mong or dapat abangan ng mga viewers mo or kung paano mo sila may inspire sa topic na yun? Good question. Yeah, actually, naisip ko tong platform na to and community na to with na lahat makaka-relate, all ages, kabataan, matatanda, and all. And I focus more on mga struggle sa buhay na naipanalo. Nice. Mga motivation and testimonials talaga. Yung mga tipo na akala mo it's the end of it, akala mo yun na yun, akala mo wala nang solusyon. But then, 'di ba? Ganun yung mga focus ko that sample, behind the doctor, hindi nyo alam kung anong pinagdaanan niya bago siya naging doctor. Behind an attorney, behind an entrepreneur or a businessman or a politician, 'di ba? So there are stories behind it kasi mostly nakikita lang ng tao is the result. But hindi nila nakita lahat ng process. And meeting one of my favorite person sa circle ko na sobrang nakaka-inspire na ngayon doktor na siya and ganito. Pero behind the process, sobrang
beautiful ng journey niya na parang hindi lang dapat ako yung makarinig, Mm-mm. na parang nakaka-inspire siya talaga na iparinig din sa iba. Ganun. So parang bakit ako lang yung nakakarinig nito? Hindi pwede. Kasi there could be someone losing hope na yun lang talaga yung inaantay niyang story or motivation or kwento to move forward and to go on. Yeah. 'Di ba? So sabi ko, nagpaalam din naman ako sa mga taong gusto kong i-involve dito. Pero you can comment kung sino yung mga gusto nyong isama sa vlog na to, kung kaninong stories, inspiring stories, locally. Hindi pa naman natin kaya yung mga international or ang mga sikat na, no? Pero and copies. Kung sino yung mga taong gusto nyong i-involve, interview natin about their life stories that can absolutely inspire other people. Kasi this platform, again, is to just sprinkle some positivity despite of all negative things na nababasa o nakikita natin sa social media. Yeah. May this help at least, no, Mm. mabawasan ba yung mga negativity? Positive naman. Huwag tayo purong kanigahan o may ma-comment tayo sa mga ibang tao, mga ganun. Dito naman, we listen and we don't judge. Ay, pasok mo pa yun. Talaga Okay. naman. Oh, yun na yun. Ang dami ko sinasabi. So, speaking of inspiration, Okay. so ano yung pinaka-inspiring experience na Mhm. napagdaanan mo na gusto mong i-share sa mga viewers mo? Okay. Sobrang dami, Lovel. Sobra. I cannot count. Kasi nga sabi ko sa'yo, mababaw lang akong Mhm. tao. I can cry easily. I can laugh easily. And I'm super grateful. Super, super grateful in a small things. Like, katulad nga ngayon, nakakain tayo ng favorite mong cookie. Yung mga ganun, masaya na ako. Nakapagkape. Sobrang saya ko na yung mga ganyan. But, to share some inspiring is, siguro, gusto kong i-share ang journey ko na hindi ko ina-expect. Kasi ako, honestly, hindi ko ina-expect na I'll become like this. Mm. Kasi sobrang babaw ko lang. Sobrang gusto ko lang noon, sobrang babaw ko to the point na nagkaroon ako ng quarter life crisis. Midlife, ano bang tawag yun? Basta ganon. Mm. During my early 30s, ganon, late 20s, na parang naubusan na ako ng goal. Naubusan ako ng motivation kasi sobrang babaw ko. Like, I only dream of helping my parents and my siblings na mapatapos sila to go to school. After that, makapag-work na maayos and kapag-asawa ng mahal ko. Yun lang. Tapos Sana na. So, feeling ko, na-accomplish ko na, parang nandun na ako sa point ng, Okay na. ay, wala na, tapos na, yun lang yun. So, Mm. parang, So, you want shucks, more. oo, parang hindi ko pa yan, parang tapos na, so parang ito na yun, Lord, yun na yun, parang gano'n na. So, I need to do something na kailangan ko mag-dream big. Ganon. So, ayan, ano nga, baka nawawala ako sa topic. Yun naman. Yung inspiring. Inspiring. Oo, ang dami kong journey na gustong i-share along the way, along the vlog. So, abangan nyo ang Abangan mga nyo pa nga inspiring susunod. stories. Literally, mga pinagmulan namin ng college, lahat ng mga sacrifices namin, mga baon namin and all, and mga lahat-lahat yan. I-share natin sa mga susunod nating episode. Yes. So, abangan nyo. Okay. So, ngayon, ano ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Like, maliit man yan or malaki? Oh, nagpapasaya? Kahit ano. Char. Pero, sa totoo lang, main happiness or gratefulness ko talaga is provision ni Lord and health health ko, ng family ko. Kasi sobrang importante sa akin ang provision ni Lord because as a panganay, warrior tayo. We cannot escape that. But but the Lord taught me to have a big faith talaga with Him. Kasi ang provision, para siyang lagi kong miracle kong iniisip. Every time na parang feeling ko ma-short ako, feeling ko mawawalan ako, ganun. Sobrang grabe ni Lord to give something na
parang alam niya na talaga. Alam niya na talaga kung anong kailangan mo. Kailangan mo lang manalig. Ganun lang talaga. And I'm so happy dahil sa family ko, ako mismo din, walang mga health issues or health concern. That's genuinely wealth. Kasi, ayun, gusto ko pang, marami pang plano para sa amin, sa family ko and all. Ganun. Healthy Mm. lang. Yeah. Actually, sobrang malaking blessing na yung healthy yung Yeah. buong family mo ngayon Sobra. sa panahon Sa ngayon. totoo lang, hindi siya napapansin. If you Mhm. ask someone kung anong pinaka-grateful sila ngayon, normally mga tangible things, 'di ba? Pero sa akin yun talaga, yung provision tsaka yung health talaga. It's a big thing siya talaga kasi sobrang na-realize ko na oo, dahil dami man lang kaming pinagdaanan ngayon or dami man kaming napagdaanan pero walang na-hospital sa amin or whatsoever. Sobrang laking blessing. Blessing. Yes. It's a blessing na parang nagiging underrated siya Yeah. because of some superficial, things. Ganon, yun lang. So, nabanggit mo na ikaw like Mhm. panganay and breadwinner. Yeah. So, for now, ano yung parang pinaka malaking achievement mo bilang main or like breadwinner ng family mo? Ay, sobrang Na ganda ng masasabi mong question. Mhm. nagawa ko to, ganun. Okay. Sobrang ganda ng question. Sobrang hirap din niyang sagutin. Kasi, ang daming kong pinagpapasalamat as a breadwinner. Isa na siguro yung minsan nakakapagod man. Sabi nga sa movie ni Vice, pinanood natin. For the iyak ang mga person, no? Tagos bakit ganun, no? Kung breadwinner ka, dapat panalo ka, pero bakit parang Lagi ikaw kang- yung talo? Laging talo. Ganon. So, there are times na sobrang, hindi naman tayo perfect. As a breadwinner din kasi to. So, hindi tayo perfect. And may mga times talaga na sobrang pagod na natin, na parang feeling natin, sapat to Once you are seen as a strong person, nobody dares to ask you if you're okay. Sometimes, bakit parang ikaw yung iiyak? Hindi. Ako lang nagtatanong. Sometimes, parang ang hirap bilang strong person kasi minsan akala nila hindi tayo nakakaranas ng mga ganyan. And siguro isa sa mga pinaka the best na achievement ko is yung talagang mapagtapos yung mga kapatid ko. It's not my obligation, but it is my genuine help sa parents ko. Pinili kong tulungan sila. And right now na graduate na sila and all, it's up to them to pay it forward and to be the person that they aspire to be. So, wala naman tayong magagawa kung ano yung mga desisyon nila. Pero isa yun sa pinaka-greatest achievement ko as a breadwinner. And also, makita ko ang mga deprivation ko as a kid na binibigay ko ngayon sa mga pamangkin ko or sa pamilya ko. Pinaparanas ko yun. I was once pinagdamutan naiyak, may sinok, may ganon. Hindi pwedeng umiyak ngayon sa first vlog. Kaya mo yan, girl. Pinagdamutan man tayo nung marami, hindi natin ipagdadamot yan sa mga taong deserve naman nilang ma-feel. So, ang dami kong hinihil as a inner child, kumbaga. Inner child. Ganon! So, ano ba? Next, sa susunod na yung iba. So, marami pa tayong topic about Oo, marami pa. breadwinner. Just go. And it's very inspiring. So, last question na tayo dito sa Okay. list natin. Okay. So, ano ang inaasahan mong mangyari sa channel na to after a year? Oh. Na ano ko na Or yan. goal, gano'n. Na manifest. Char! And na pag-pray. After a year, eventually, I will do, or maybe, magko-collab na ako kina Tony G, Karen Davila, Cara David, or sila Ami Austria, mga ganon. Kasi, share ko lang.
isa din sila sa mga naging inspiration ko to do this. Mm-mm. Kasi again, when I was in my quarter midlife crisis ba yun? Mm-mm. Tawag, ano bang tamang term? I feel so alone. I feel so sad na parang feeling ko walang makakaintindi sa akin, walang makaka-validate ng feelings ko, walang time sa akin yung mga friends ko. Kasi ako yung taong medyo sensitive din sa mga paligid-ligid. Like for Mm. example, naiisip ko na agad na they also have their own problem. They also have their own issues. Mhm. Nadagdagan ko pa ba? Parang ganon. So that was the time that I feel so alone. And what accompanies me is the vlog ng mga pinapanood ko like Karen Davila, mga inspiring stories ng mga normal na tao. Mm. Katulad din ni Tony, mga ini-interview niyan, all, Mm. and Cara David. So parang from there, nagkaroon ako ng reason to move forward kasi medyo may nare-realize ako, like nagsa-self-reflect ako na, Mm. ay, mas grabe pa nga pala yung Ang daanan pinagdadaanan nila. nila compared sa akin. Mm-mm. And then, ayan sila ngayon, successful, chu-chu-chu-chu. Mm-mm. So parang sabi ko, during that moment, I was able to create my own journal. Nagjo-journaling na ako. Always ask for God's wisdom. Specifically, wisdom ni Lord. Baka ibang wisdom kasi yung makuha natin, hirap na yun. No? Mm-mm. So, ayan. And then, yun sila. In my silent battles, kumbaga, in the moment of my low in life, yung mga vlogger, yung mga vlogs nila, testimonials ng vlogs nila, Mm. ang naka-help talaga sa akin. I found advice or inspirational stories to go on. Kumbaga, dun sa time na feeling ko I'm so alone, I'm so wala, kahit friends ko, kahit sino, busy, ganon. Those were the time na nagkaroon ako ng mga realization and reflection. So, that's why I created also this channel. And we may never know. Huwag natin ibabox si Lord. Yeah. Diba? After a year, nagka-collab na kami ni Tony, ni Karen. Let's ni go. Tita Small. Char! So, ayun lang naman. Sa ngayon, di ba? Huwag nating ililimit ang kakayanan ni Lord, lalo na if you have genuine intentions. And talagang, if you work for it. Kasi baka malay natin, no? Hindi magtuloy-tuloy ito, wag naman sana. But, yeah, pag meron tayong mga guests, tutuloy-tuloy ito. Yes. Local guests dito sa Capiz. Ayun, yun lang naman. Of course. So, feeling ko din naman, isa sa mga goal mo is to inspire those Yeah. people around Sa na totoo lang. same yung situation na pinagdadaanan natin. Like you. Exactly. Sa totoo lang, I would ask myself before na kaya hindi ko itong matuloy-tuloy din eh. Sino ba ako? Diba? Pero when I look at those na naging vlogger and successful, sino rin ba sila before? Before you. Diba? So, who would have thought they can make it? They could make it. So, wag ako. Char! Ayun, yun lang May mga naman. bonus question pa tayo coming Ah. from this comfort cards. Oh yeah, not sponsored. But these cards talaga, super beautiful. It's a random questions. Kasi nagamit ko na to sa mga friends ko eh. Sa mga circle of friends ko talaga and they loved it. So, this is going to be part of our community or vlog para sa mental health natin and to share, ganon. Okay. Pick one. Ay, ako ba? Ay, ikaw. Sige. Sorry naman. Okay. First question. Okay, nice. It's Ay. a very good question. So, kung may isang bagay na gusto mong sabihin sa sarili mo ngayon, ano ito? Oy! Ang ganda! Isang Go. bagay na gusto kong sabihin sa sarili ko ngayon is, good job. Job well done. Ganon. Kasi, nobody cheers us but ourselves. Hello. Yeah. Self-love muna. Bago pa kung ano-anong mga love na yan. Kasi, if everyone may betray us or talikuran man tayo ng lahat, walang ibang maiiwan kundi sa sarili natin. Tayo lang din.
Diba? So, sa akin, good job. Kasi kahit papano, happy naman ako sa resulta ng buhay ko. This is the, maybe result of good decisions. So, I'm just so happy. There were bad ones, but it made me even stronger and brighter and ano pa? Wiser, bolder. Diba? Lahat na. Oh, Yeah. yun na yun. Okay. Okay. Ay, sorry. Ako magde-decide kung Sige. itatanong ko sa'yo. Oh, sige. Ooh. Ay, interesting. Sige. So, kung nakikinig ang taong nanakit sa'yo ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Oh my God, that is so heavy! Ang bigat, mga 6! Okay. Kung nakikinig man ang taong Nanakit nanakit sa'yo sa akin, ngayon. for sure makikinig ka! Kinig ka. Abang ka eh. Kung sino ka man. Oo. Wala akong sinasabi. Pero I must say, I'm sorry Wow. because you failed. Bakit? Kasi hindi ko siya, hindi ka naging successful sa goal mo. Hindi mo ko nasaktan. Kumbaga, thankful pa ako kung whatever that emotion happened to me. Kung nasaktan mo man ako noon, naging thankful ako. Pero hindi ka nagtagumpay. Kasi heto ako ngayon. Basang-basa sa ulan. Sabi ko na. Charis! Heto ako ngayon. Ano na? Happy pa rin. Ganon. Walang Happy lalo. pain. Ano ba? Okay. Next. Okay. Parang hindi naman applicable. O sige. Isa Yung mga pa. gusto ko talaga mga friends na kilala ko. Ganyan. May you have friends like these people. Ito, gusto ko to. Okay. Yung totoo, do you really need validation from other people? Okay, fine. Honestly, we all need validation from time to time. Because there are times na nawawala tayo talaga sa focus. Mm-hmm. Aside from that, may mga time talaga na sige lang tayo ng sige. Akala natin tama pa itong mga ginagawa natin. Or minsan, sige lang ng sige. Pero, dinadown na pala natin yung sarili natin. So, I ask or I seek validation from people like you whom I really trust. Mga tao talagang alam kong makakapagsabi sa akin talaga ng real talk. Ng ganun. So, yeah, we need that. We need people in our lives that can give us reality, validation, na, oy, dahan-dahan, or, oy, you're doing a great job. Sobrang na-appreciate ko yung mga random people like you. Mm-hmm. At ang dami pa. Thank you so much, mga friends, from the bottom of my heart. Yung random mag-chat sa'yo or mag-text sa'yo or mag-email sa'yo na, I appreciate you because you're like that. Nakakataba ng puso. Parang may ginawa akong tama. Ayun, yun lang. 2 more na lang. O, sige. Okay. Ano ang bagay na you're so afraid to lose pero nawala pa rin? Ang hirap naman sagutin yan. Pass. Anong bagay ang ayaw mong mawala pero Pero- nawala pa rin? Or takot kang mawala pero nawala pa rin? Siyempre, ako, feeling ko this is also not applicable lang sa akin. Because again, we all have something in common. It's the trust. Because, ang daming tao talaga na malapit sa atin. Or talagang mismong mga taong hindi natin ine-expect na ibibetray tayo or ibibetray yung trust natin. Mm-hmm. Isa yan. Kasi ako talaga, when I trust someone, wholeheartedly, genuinely, buhos yun. Kaya, when time comes na parang na ano mo talaga ako, nasira mo yung tiwala ko. Hirap na yun. Grabe. Ayun talaga yung pinaka-ano ko, weakness ko. Okay. So, yun lang. Trust. And I guess you can relate.
Okay, Everyone. last one. Okay. Go. Kailan ka huling napilitang tanggapin ang isang bagay na ayaw mong mangyari? Oh my God. Oh my God. Parang ang hirap sagutin. Grabe naman yan. Anyway, Kaya mo yan. I think recently, kasi meron akong boss na sobrang tagal ko na sa kanya, na sobrang nakahelp talaga siya sa akin. We tried to revive, kumbaga resuscitate CPR na talaga yung business niya. But Wala meron na. talagang mga bagay na hindi nag-work out. But I think it's for the better kasi it's a lesson learned for all of us. And something to reflect na kahit gaano katagal ang minsan ang isang negosyo or isang pinag-investan mo ng time, effort, money, and all, may time talaga na mauubos at mawawala. And you have to be prepared. And you have to be ready sa mga ganong scenario. But everything happens for a reason Exactly. naman. So, Kasi bali siguro, mo someday maging blessing in disguise din pala feeling siya. ko nga ngayon pa lang nararamdaman ko na. Kasi if ever man na hindi nawala sa akin yun, hindi ako makapag-vlog. Kasi wala akong time to do this. So right now, I just focus on one. So, ayun lang. For me, everything happens for a reason. And napaka-common na sinasabi. Yeah. Someday, it's gonna make sense. Sabi pa nga ni Michael Lermstorck sa kanta niya. So, yeah, it's really pretty common, cliche man, ganon. Pero it's making sense. Common sense. So, yun lang. I hope you guys enjoy. Kasi talaga nag-enjoy rin kami. Nag-enjoy ka ba? Yes. Of course. Yun. So, more on this vlog, you can comment or suggest anything. But don't forget to subscribe. Let me know. Let us know what's our next, mga questions, mga ganun. Sinong gusto nyong ilagay natin sa vlog natin. I'm listening. So, thank you so Comment down much. below. Comment, subscribe, like, and share. And thank you so much for joining me on this journey. May we all get a little sprinkle of positivity in this video. So sana, bago matapos ang vlog na to, or since tapos na rin naman, may napulot kayo na aral. Ganon. So, we will improve more on this vlog since this is my pilot episode. But thank you so much. Thank you so much, Luvel, Thank for you joining also for me. having me. Sobrang okay ka? Yeah. Hindi ka kinakabahan? Ayun guys, thank you so much. See you on our next vlog!